Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Viral ngayon sa social media na madaming nawalan ng pera na mga GCash user. GCash, baka naman may magawa kayo na simot po yung pera namin. Fresh news lang to, as in kahapon lang nangyari. Isa ka ba sa nawalan ng pera sa GCash? O kaya wala lang talagang laman yung GCash mo kaya hindi ka naapektuhan? May mga taong nagkaroon ng transaction ng mga tag 2,000 pesos ng same timing o parehong oras. Pati nga si Pokwang hindi nakaligtas yung GCash account ng anak niya yata na ginagamit nila sa business ay naapektuhan din. Binalik ko po yung negosyo mag-isa. Ibinangon ko po ulit mag-isa. Nagpahiram po sa akin ng pera. Isa po si Oti Diaz dyan. Nakakabalik po ako unti-unti. Nakapagbigay po ako ng trabaho sa mga single na, ma'am. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagising mo isang araw, wala na. GCash, baka naman may magawa kayo, nasimot po yung pera namin. Nasimot po yung pinagpaguran namin. Kasama po din yung pampasweldo sa mga tao. Tapos, ang sabi lang ng GCash, system error daw to. Anyway, panoorin natin yung balita. Nawalan umano ng libo-libong piso ang ilang GCash users sa kanilang digital wallet. Maliwanag naman ang GCash system error lang ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Pambilisan na ng gamot ng netizen na si Rob para sa sis ang 10,000 piso na nasa kanyang GCash. Kaya naman laking panghihinayang niya nang bigla rong mawala ang kanyang pera sa digital wallet. I get really frustrated and disappointed to what happened kasi yung SIM card natin, di ba? We are mandated to register SIM card. Ang sari-sari store owner naman na si Maki, 100,000 piso raw ang nawala sa kanya. Kwento niya, nagkaroon ng halos 50 transaksyon sa kanyang GCash sa loob lang ng 2 minuto. Nanginginig nga ako kagabi kasi hindi ko alam gagawin ko dahil first time na mangyari. Wala naman ako kiniklik na link. Wala rin ako nare-receive na OTP. Maging ang kilalang aktres at komedyante na si Pokwang, nanakawan din umano ng mahigit 80,000 piso. Nakakaiyak raw ito para sa mga taong tulad niya na naghahanap buhay ng patas. Ilan lang yan sa mga reklamo na bumaha sa social media dahil sa nawawala nilang pera. Tanong pa ng ilan, hindi kaya insidente ito ng hacking sa e-wallet? Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, nakakaalarma ang ganitong mga insidente. That is alarming in the current situation. Kasi alam niyo, pag kinuha yan, saan buhahan natin yung tao kumuha niya, kung sino yung nakinabang niya. Kasi nakikita natin is only the numbers. Opo. Diba? So saan natin nahanapin yan? Paliwanag naman ng Department of Information and Communications Technology, maraming SIM card na nairehistro ang mga scammer. They pre-registered a lot of SIM cards to be used by them in order to perpetrate yung mga scam activities nila. What's sad about this is the enforcement of the SIM card registration was left to the telcos themselves. Inimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente sa pakikipagtulungan ng GCash. Paliwanag naman ng kumpanya, error lang sa system nila ang nangyari. Isolated incident lang din daw ito dahil iilang users lang ang apektado. Nakikipag-ugnayan naman na raw ang GCash sa mga apektadong account holder. I think first time lang nangyari to, no? Dahil kilalang kilala ang GCash kahit saan, pati international, tinatanggap siya as payment method. Ano ba sa tingin nyo? I'm suspecting na pwedeng na-hack yung system nila or inside job. So, lilipat na ba tayo ng PayMaya? Yun lang guys, check your GCash account every day at mag-ingat sa mga kiniklik na link.